Ay, magandang umaga po sa bawat isa. Maayong aga sa inyong tanan. Maaabak po sa Diyos sa biyaya niya, sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay may pagkakataon na sumamba at mag-aaral ng salita ng Panginoon. At alam ko ho, medyo challenging ang paggising ngayong umaga dahil makulimlim, maulan, lalo na kung nakasarado ang mga kurtina ay akala mo ay madaling araw pa. No? Masarap mag-extend ng tulog. But we are glad to be here in the house of worship. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ho ay para kami nagko-construction. Nung sinisimulan namin, nakikita namin ay may kulang dito, may problema dito, may kailangang ayusin pa. And we are slowly learning and slowly developing. Pero salamat sa Panginoon sa mga taong kanyang ginagamit. We have two very handsome brothers in Christ na talagang nahandoon ang kanilang puso sa paglilingkod sa Panginoon. So we are thankful for that. And other brethren na nagbibigay ng ideas and also maging sa mga pinansyal na pangangailangan ay nahandoon ng kanilang pagsuporta. Not just the brethren here, pero tayong mga kapatiran mula sa malayong lugar, nahandun pa rin yung kanilang pagmamahal at pagiging bahagi sa gawain ng Panginoon dito sa JCBC, and we praise God for that. Mamaya ho, pagkatapos ho ng ating Sunday School ay ipopost natin yung missionary letter ni Brother Cunard Aviva na handun na, i-post na lang natin. And then also, meron din hong message mula kay Brother Joel Cristobal, at ipopost din ho natin yan sa ating bulletin board para ho makita natin, mabasa natin, maipag-pray natin, maging mas aware tayo. Hindi lang tayo aware sa mga nangyayari sa ating church, kung hindi maging sa ibang mga gawain ng Panginoon sa ibang mga lugar. So lahat ng ito ay patuloy nating ipag-pray, maging ating mga kapatiran, sila Brother Dave Paulian lalo na, at yung ating mga kapatiran na hindi natin nakakasama sa gawain, ilapit din natin sa Panginoon. And I have a very, very wonderful announcement at in-announce natin to last Friday sa ating time in the Word. At nagpaplano ho tayo, Lord willing, na sa August 1 ay magdadaos tayo ng ating Lord's Supper. Hindi ho nakakaalam dito sa JCBC ang Lord's Supper, yung ibang mga churches once a month, yung ibang mga churches every week. Yun namang meron akong alam na church once a year ang pag-celebrate nila ng Lord's Supper. Pero again, bakit ganoon, Brother Paul? Because sa Bible walang definite time na sinabi kung gaano kadalas ito gagawin. Pero dito ho sa ating church, we're trying to maintain the sacredness and to hangga't maaari to do away with the so much familiarity. We are doing it once every 2 months. So 6 times a year ang pagdaraos natin ng Lord's Supper, and it has been long overdue because of the pandemic. Lord willing, we are planning and praying na atin hong i-celebrate ang Lord's Supper this coming August, first Sunday ng August, which I believe August 1. So August 1, and kaya natin ina-announce ay mapagplanuhan ng ating mga kapatiran, maging ng ating mga kapatiran na kasama online sa via live stream. Baka pwede yung pagplanuhan na makasama namin kayo dito sa bahay-sambahan to celebrate that wonderful ordinance na ibinigay sa atin ng Panginoon. And let us be excited, let us be prayerful para sa bagay na yon. At yun ho ay isang napakagandang gawain para ho sa pagsunod natin sa inutos ng Panginoon sa kanyang iglesia. Do this in remembrance of me, and we'll be doing it on August 1. So i-announce ho natin ulit yan, and I'm just very excited kaya in-announce ko na ho agad ngayon. At ngayon ho, tayo dadapo sa ating Sunday School. Hingin natin si Brother Gab upang pangunahan tayo sa ating pag-awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, and
Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, from Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Agi, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y mag-stream lahat. Tayo po nagpapawid sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, he must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet all obey, for to the mighty conflict in this his glorious day, he that men now serve against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece out of with prayer. Where duty calls or danger, we never wanting there. Magsipuno po ang lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Stand up for Jesus. At napakaganda nung sinabi, stand in His strength alone. The arms of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Ang tupa, ang kanyang proteksyon, ang kanyang tiwala ay nasa pastol. Wala sa kanyang sarili. At ganoon din sa atin. Hindi yun, lakas yata ng faith ko. Yun ay delikatong lugar. At ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Muli ho, welcome sa ating Sunday School, maging sa ating mga kapatiran, nakatunghay sa ating live stream. Tayo nagpapatuloy sa ating pag-aaral about the doctrines of Christ, and we are close in our finishing. And again, hindi natin pakay na talakayin ng lahat dahil ito ho ay talagang napakalawak na subject, but again, for us to be grounded. Lord willing, hopefully, to be reminded and also to lalo pang lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So we are still studying about the threefold office of our Lord Jesus Christ. Ano itong threefold office na ito? His office as a prophet, priest, and king.
At lahat ng itong opisina na ito o gawain ni Kristo ay under His work of being a mediator. Or there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. At yung kanyang pamamagitan sa atin, sa pagitan natin at ng Diyos, una, as a prophet, He mediates to us God's revelation. He mediates to us God's Word. And then, pinag-aaralan natin ngayon, as priest, He mediates to us God's righteousness. At ito'y nasesentro sa active and passive obedience of our Lord Jesus Christ. At ang ating pinag-aaralan ngayon ay under His passive obedience ay yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. And if you remember, last Sunday ay atin hong pinag-aralan yung mga konsepto when we say na inalay ni Jesus o ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin, or in other languages or in other words, iniligtas tayo ni Jesus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Again, yung mga concepts na kasama nito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating review at pag-aaral, tayo muna ay lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng gabay. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we thank you, we worship you, and we love you. Unay, Panginoon, nakakamangha ang iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Nakakamangha, Panginoon, kung paanong kami ay iyong minahal, kung paanong kami ay iyong hinirang, kung paanong kami ay iyong ipinanganak na muli at iyong binigyan ng pananampalataya at naligtas. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Mula sa kalagayan ng pagiging patay sa kasalanan, ikaw ang kumilos. Kaya't kami ay nagkaroon ng buhay at nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. At Panginoon, amin pong hinihiling, as we continue, as we try na patuloy na sundin ang iyong kalooban at utos, na kami ay lumalim pa at lumago pa sa pagkaunawa at pagkakilala na patungkol sa aming Panginoong Hesukristo. Yun ang pagpalain ang aming effort na ito, ang aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng handang puso at kaisipan. Bigyan mo kami ng liwanag mula sa iyong salita upang makita namin ang mga dakilang katotohanan upang lalo kaming tumibay sa pananampalataya at lumalim sa pagmamahal sa iyo. At Lord, amin din pong hinihiling, siyasatin mo rin kami sa namang mga kasalanan sa aming mga buhay. Ang aming mga puso, kaisipan, salita, O Diyos, alam namin na kami ay hubad sa iyong harapan at walang kayang itago. O Panginoon, patawarin mo kami at linisin. Tulungan mo kami sa patuloy na pakikibaka laban sa kasalanang nakatahan pa sa amin. Muli, O Diyos, ikaw lamang ang maluwalhati. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, mag-review lamang po tayo sa ating mga nakaraang napag-aralan, and let's go back to those concepts patungkol sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili. Pero bago ho yun, so as I've said, we look at the active obedience and the passive obedience of our Lord Jesus Christ, kung saan aktibo siya ay positively namuhay ng walang kasalanan. And then, in His passive obedience, He suffered for our sins. Siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan. Atin din pinag-aralan ang kahalagahan ng perpektong katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan siya ay kwalipikadong tagapagligtas. Siya ang tupa ng Diyos na walang anumang bahid dungis, na inalay ang kanyang sarili at nahandoon ang pagtubos sa ating mga kasalanan. And when we say pagtubos sa mga kasalanan, kung naalala niyo ho yung ating pinag-aralan, ito ay pagtubos sa kasalanan ng lahat ng mga sasampalataya sa Panginoon. Anuman ang dispensation, whether it be in the Old Testament, before the law, or under the law, or after the law, ito ay lahat by grace through faith. So, buksan lang natin sandali sa Romans chapter 3 para lang umikot ulit yung ating mga kaisipan, malagay sa hulog sa ating pinag-aaralan. Romans chapter 3 and verse number 25. Romans chapter 3 verse 25, ang sabi ho ng salita ng Panginoon ay ito:
whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Pause muna tayo doon, sapagkat ang Panginoon ay hindi lang naman nagpatawad, hindi lang naman nagsimula ang pagliligtas ng Diyos sa pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Meron ng mga tayong tinatawag na mga Old Testament saints. Now the question is, paano napatawad? Saan nakabase ang kapatawaran ng mga kasalanan ng mga nasa lumang tipan? Saan nakabase ang kanilang pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Now, sa atin, alam natin, ito yung nakabase kay Kristo. Binayaran niya ang ating kasalanan. Binihisan niya tayo ng perpektong katwiran. Now, the question is, paano sa lumang tipan? And we did debunk the thinking na ang salvation sa Old Testament is by works. Yung naalala yung argumento, kung ang kaligtasan ay posible sa gawa in the Old Testament, hindi na dapat pinalitan ito. Kasi nakapagliligtas naman. But again, ang dahilan kaya isinugo ng Panginoon ng Ama ang anak ay dahil hindi natin kaya. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Dahil hindi kaya ng tao in whatever dispensation, hindi kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili. Even during the time of the Great Tribulation, ako'y lumaki sa kaisipan na pagdating ng ating Panginoong Jesus, kukunin niya ang iglesia na magsisimula ang Great Tribulation, and in that Great Tribulation, ang salvation is by works. Well, kung by works ang salvation, walang maliligtas. Kasi hindi pa rin perpekto ang works. At kung babasahin natin ang Revelation, hindi ko lang matandaan yung exactong verse. Let me just try to see. Baka pwedeng hanapin sa ating computer yung word, and they overcame by the blood of the Lamb, or they overcame by the blood of Him that was slain. Ayun, Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Simulan natin sa verse number 10. Revelation 12:10. Ano po ang sabi? And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So this is pertaining to sa tinatawag na tribulational saints. And how did they overcame? Not by their works, by the blood of the Lamb. So again, in whatever dispensation, it is always by grace. So babalik tayo sa tanong na iniwan ko kanina. Paano naligtas yung mga nasa lumang tipan? Saan nakabase ito? Well, ang sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 5, balik po tayo doon. Ang sabi ni Pablo, to declare His or God's righteousness for the remissions of sins that are past. Para ipakitang matuwid ang Diyos sa pagpapatawad sa mga nakaraang kasalanan. Yung mga kasalanan na mga His blood. Sino pa rin yun? Through the work of Christ. So, sa madaling salita, yung nasa lumang tipan, ang kabayaran at kapatawaran ng kanilang kasalanan at kaligtasan nakabase sa parating na magbabayad. Sa atin naman, ang ating kaligtasan ay nakabase sa dumating na nagbayad. Either way, ang kapatawaran at kaligtasan ay nakabase sa nagbayad. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. And then again, we are looking at different concepts, if you will, different angles na tinitignan natin itong pagbabayad ni Jesus, itong pagsasakripisyo ni Jesus ng kanyang sarili, pag-aalay ng kanyang sarili. And we look at His sacrifice as satisfaction. Na-satisfy ang Panginoon, na-satisfy ang demand ng kautusan, na-satisfy ang puot ng Diyos.
Yung hinihinging parusa para sa makasalanan, na parusahan. Dahil ikinarga, inimpute kay Jesus ang ating kasalanan at siya ang nagdusa para sa atin. And then, na-satisfy ang puot ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot. It pleased the Father to bruise Him. At nahandoon ang pagdanas ng puot ng Ama, binanas ng anak para sa atin. So it was satisfied. Point. Walang ikinompromiso ang Diyos para tayo maligtas. Akuha niyo ho yun. Halimbawa lang naman, si Brother Paul ay isang hukom at yung anak kong si Timothy ay gumawa ng krimen. Ang dapat sa kanya ay parusahan. Pero gusto ko siyang palayain. Paano mangyayari yun? It's either or. Hindi pwedeng at the same time. Hindi pwedeng dapat may ikompromiso. It's either ikompromiso ko yung pagnanasa ko na siya'y palayain at siya'y paparusahan, or ikompromiso ko yung hustisya at siya ay palayain. Nakuha niyo ho? Pagdating sa Panginoon, wala siyang kinompromiso. Sinatisfy ang demand ng kautusan at ang puot ng Diyos. At sabi nga ng isang mangangaral, ito ay posible lamang sa krus ni Kristo. Sa krus ni Kristo. In other means of salvation, God will have to compromise. Pero hindi ho ganun. Number 2, the concept of substitution. Again, lahat ito ay magkakonekta. Nag-substitute, palit. Imbis na tayo ang parusahan, si Jesus ang naparusahan. That great, wonderful, prophetic na declaration ni Isaiah sa Isaiah 53 of the suffering servants, for our dahil sa ating mga kasalanan siya'y nabugbog, dahil sa ating mga pagsalansang siya'y nasugatan. So it is done in our place. He took the place of sinners and under the liability and penalty of God's law. Siya ang nagdusa para sa atin. Siya ang nagbayad para sa atin. And then, pangatlo, the concept of imputation. The concept of imputation. Actually, dapat nauna muna ito. Paano niya nagawang bayaran yung ating kasalanan? Kasi inimpute sa Kanya yung ating kasalanan. Again, 2 Corinthians. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 21, ang sabi ho ni Pablo, that for he had made him to be sin for us. So he, that is the Father, had made him, that is the Son, Jesus Christ, had made him to be sin for us, who knew no sin. Siya ay inaring may sala, na walang kasalanan, upang tayo na makasalanan, that we may be made the righteousness of God in Him, na tayo ay ituring o ideklara o i-impute sa atin ang katuwiran sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Isa pang magandang talata ay sa Romans chapter 8. At tingin ko hindi masama na ating balik-balikan ang mga katotohanan ito upang tumanim sa atin. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Again, yung walking not after the flesh and after the Spirit ay hindi condition to be saved, but an indication that you are saved. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Merong hindi kayang gawin ng kautusan. Hindi dahil may problema sa kautusan, kundi dahil may problema sa tao. Tayo ay patay sa kasalanan. Kaya isinugo si Kristo, pagdating sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Si Jesus, na perpektong sumunod sa kalooban, sa kautusan ng Panginoon, itong katuwiran na ito ay inimpute sa atin. It is fulfilled in
us through our Lord Jesus Christ. So the concept of imputation. And then lastly, last Sunday natapos ho tayo sa pang-apat na konsepto, the concept of propitiation. Propitiation. It is that word, ano yung word? Naalala nyo? Yung ginagawa tuwing umaga? O hindi nyo yung ginagawa? Naghihilamos? Ano yung Greek word ng propitiation? Hilasmos. Medyo sounds like. At ito ay ang nag-aalis o nagre-remove ng puot ng Diyos through expiation, that is through punishment of the sinner. Dahil naparusahan ang kasalanan. Hindi naging makasalanan si Jesus, pero inimpute sa Kanya at naparusahan ang kasalanan. Therefore, God's wrath is satisfied and pacified. Ang puot ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon sa John 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Nananatili sa kanya ang puot ng Diyos sa isang tao na hindi sumasampalataya kay Kristo. So this is the truth. Again, let me just encourage everyone to really give this a serious consideration. Hindi ibig sabihin na walang bumabagsak na bulalakaw sa ulunan mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka tinatamaan ng kidlat o hindi bumubuka ang lupa para lamunin ka, na hindi galit sa iyo ang Diyos. Hindi ibig sabihin na okay ang kalusugan mo na hindi galit sa iyo ang Diyos. Narito ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay hindi totoong sumasampalataya kay Kristo, whether you have the best day ever, nasa iyo ang puot ng Diyos. Kahit sa mata ng mga tao at sa standard ng mga tao, wala kang problema. Let me again tell you, may problema ka. Kung wala ka kay Kristo, galit sa iyo ang Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang tanging paraan lamang para ang galit na ito ng Diyos ay mawala o humupa, ay ang kasalanan ay mabayaran. And again, doon papasok yung konsepto ng propitiation. Dahil kay Kristo, naparusahan ang kasalanan, kaya ang puot ng Diyos ay humupa at nawala. Again, God did not compromise. God did not compromise. And lastly, titinan ho natin dito ho sa mga konsepto pagdating sa pag-o-offer ni Jesus ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So, the concept of satisfaction, the concept of substitution, the concept of imputation, the concept of propitiation, and then lastly, the concept of redemption, ransom and redemption. That word ransom, from the Greek word lutron, ibig sabihin loosening or pagpapalaya. Madalas ginagamit ito sa hayop. Halimbawa, ang kabayo ay nakatali. Lutron, you loose the horse. Tagalin mo yung pagkakatali noong kabayo. Or halimbawa, isang alipin o hindi alipin, kung hindi isang kriminal na nakaposas o nakatali, siya ay ilulus. Yun yung ibig sabihin ng lutron. And then yung word na redemption ay galing sa Greek word na apolutrosis, nang ibig sabihin ay also to release, pero hindi lang yun, it is to release or to be delivered, na may kasama nito ang idea ng pagbabayad para ma-secure yung freedom. Siguro para mas maunawaan nyo ho, ilagay natin yung konsepto ng piyansa. Diba? Sa mga nahuhuli at nakakulong, anong isang paraan, libre na lang kung hindi bailable yung kanilang kaso. Kung bailable yung kaso, para makalaya, anong gagawin? Dapat bayaran yung piyansa. At yun yung idea ng redemption. At pagdating ho sa ating Panginoong Hesukristo, yun yung ginawa niya para tayo mapalaya, para tayo maligtas, siya ang bayad. He paid the ransom. Basahin lang ho natin ang ilang mga talata patungkol sa katotohanan ho na ito sa 1 Corinthians.
1 Corinthians chapter 1. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, "But of Him are ye in Christ Jesus, whom of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and" what? Redemption. So nahandoon yung idea ng redemption. Upang makalaya, dapat bayaran yung hinihinging kabayaran. Now, nais ko lang hong magbigay paalala sapagkat may mga pagkakataon na nakakarinig ako hindi lamang sa labas, kundi sometimes even in some Baptist preachers na sasabi nila, binayaran ni Jesus. At yes, nagbayad si Jesus. At tila baga ang idea na pinoproklama ay nagbayad si Jesus kay Satanas. Oh, no. Hindi binayaran ni Jesus si Satanas para tayo ay makalaya. Actually, nagbayad si Jesus sa Ama dahil ang offended party ay walang iba kung hindi ang Diyos. At doon sa Kanya nagbayad ang ating Panginoong Jesucristo. Ang background nito ay ang Hebrew background na payment of a price to secure the release of a criminal, especially one that is guilty of capital punishment. So isang kriminal dapat parusahan at nahandoon nagbayad para ma-procure or magkaroon ng kalayaan itong kriminal na ito. At mayroong larawan nito sa Lumang Tipan. At napakagandang larawan. Buksan lang natin. Kung yung naaalala, ang sabi ng salita ng Diyos, yung the things that are written aforetime are written for our learning. Ito ay shadows. Mayroong mga larawan na kung saan makikita natin na may darating talaga na magbabayad para sa ating kasalanan. Sa Exodus chapter 21, kung saan binibigyan ng ating Panginoon ang mga Hudyo ng mga kautusan kung paano i-deal ang mga bagay-bagay. Exodus 20, nahandoon ang Decalogue, ang Ten Commandments. At pagdating sa Exodus 21 verse 30, Exodus 21 verse 30, actually, pag binasa nyo sa verse 27, kapag merong nakapatay ng manservant ng iba o kapag merong hayop na nakapatay, halimbawa, yung kalabaw mo, ng suwag ng tao, may parusa yon. Now, paano kung yung kalabaw mo, alam mong nanunuwag na ng tao, kasi hinayaan mo lang, mas mabigat ang parusa nun. Pero ang punto rito ay mabigat yung kasalanan, nahandoon ang pagkakritil sa isang buhay. At ang sabi sa verse number 30, if there be laid on him a sum of money, kung merong itakda sa kanya na halaga, at sino magtatakra nito? Ang mga hukom. At ang sabi, if there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him. So it is imposed by a judge, it is paid in the court, or it is paid against those whom he have committed an offense. So meron tinakdang halaga. Halimbawa, sapat natin ngayon, sabihin natin, just to give a number out there, maybe 100,000. Tinakdang halaga. At babayaran yon para ma-ransom ang kanyang buhay. Ayan. So again, pinapakita lang dito that even in the Old Testament, nahandun na yung idea of ransom, pagbabayad para magkaroon ng pagkalaya. Applied to Jesus Christ, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang ginawang pagbabayad doon sa krus, ang siyang ransom na nag-secure para sa ating paglaya mula sa hatol at parusa ng Panginoon. Kaya dito ho papasok yung idea. Kapitan nyo lang ho ng konti at nung una ko itong nabasa parang, ano daw? Hindi lang tayo basta niligtas ni Jesus mula sa impyerno. Teka muna, ang impyerno ay ano? Larawan ng paghahari ni Satanas o galit ng Diyos? Galit ng Diyos.
So kung iniligtas tayo ni Jesus mula sa impyerno, niligtas tayo ni Jesus mula sa galit ng Diyos. At nung narinig ko ito sa isang theologian, boom! Niligtas tayo ng anak mula sa Ama. Dahil ang Ama, ang Diyos, ay banal at galit sa kasalanan. Hindi na tayo basta niligtas mula sa apoy. Hindi lang mula sa isang lugar, kundi merong Diyos na galit sa makasalanan. At binayaran ni Jesus yung kaukulang bayad para ma-procure o makuha o ma-secure yung kaligtasan o paglaya ng kanyang mga niligtas. So yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang bayad para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At sabi sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Alam ni Jesus, aware si Jesus sa kanyang misyon. He will give His life. So hindi lang nagkataon, huwag sanang isipin na, ay pambihira, kung hindi lang siya pinagtaksilan ni Judas. Tako! No. Alam ni Jesus, ito ang plano ng Panginoon. Walang ibang paraan para ma-secure ang ating kaligtasan. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." And then pagdating sa verse 6, ang sabi, "Who?" And sino yung who? And that is Jesus Christ, "who gave Himself a ransom for all to be testified in due time." Now, just be careful in interpreting that word all. Baka bumagsak ka sa universalism. So, yan ay magandang assignment. But He gave Himself, ang punto, He gave Himself as a ransom bilang pangtubos, pambayad para magkaroon ng paglaya. So Christ as a mediator ay binigay ang kanyang sarili na pambayad, at itong payment na ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay epektibo. Hindi lamang sa mga sasampalataya o hindi, and merong word, retroactive. Ibig sabihin itong ginawa na ito ay epektibo maging sa mga nakaraan, as we have read from Romans chapter 3 verse 25. Buksan natin sa Hebrews 9 verse 15. Hebrews 9:15. Ano po ang sabi? "And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament." So yung kanyang ginawang pagtubos, yung kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sarili by means of His death, it was also the redemption of the transgressions that were done or were under in the first testament. So paano nabayaran yung mga kasalanan nila Jacob, yung panloloko niya, yung pagsisinungaling niya, or si Abraham? Isang bagay na mamanghaho tayo, yung mga great men of faith sa Old Testament. Abraham, nagsinungaling. Isaac, hindi rin perpekto. Jacob, nanloko. Si David, nangalo niya, nagpapatay. Kung sabihin na, pambihira, itong mga taong to dapat sa impyerno. Well, ganun din tayo. Pero paano sila naligtas? Again, ang sabi ng salita ng Panginoon, itong ginawa ni Jesus by means of Christ's death, Hebrews 9:15, "for the redemption of the transgressions that were under the first testament." Again, God did not compromise. Binayaran niya itong mga kasalanan. "They which are called might have received the promise of eternal inheritance." So itong pagtubos na ito, itong ransom na ito, ay sa pamamagitan ng pagbabayad ni Jesus ng kanyang sarili. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili, inialay niya ang kanyang dugo, at ito yung makikita nating larawan sa lumang tipan
So pag sa Old Testament, nabasa nyo sa, lalo na yung pag-aalay ng mga hayop, bakit may dugo? Mahilig lang ba si Lord sa kulay pulang likido na malansa? Meron bang something magical sa likido na yun? Pero again, ang punto nito ay ano? Ito ay tumuturo sa isang darating na magtitigis ng kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. 1 Peter chapter 1. Saan po natin? First Peter chapter 1. At ito ho yung naging medyo segue ng konti. Ito ho, baka mamaya kayo mabiktima. Kagabi ho, ay nabanggit ko ito sa The Gathering, sa fellowship pagkatapos, na isang mahusay na mangangaral ay hindi ko pinakapakinggan dati sapagkat na poison yung well. Alam niyo yun, yung poisoning the well? Kapag meron kang isang drum ng tubig at pinatakan mo yun ng lason, ano ibig sabihin? Lahat ng tubig na manggagaling doon sa drum ay may lason. Yun din, poisoning the well. Yung balon, pag pinatakan mo ng lason, lahat ng tubig na kukunin doon sa balon ay may lason na. Si John MacArthur dati na poison yung well sa akin. Hoy, yung ano na yan, yung mga ngarala, hindi yan naniniwala sa dugo ni Kristo. Ay, pambihira. Hindi naniniwala sa dugo ni Kristo. Heretiko yun. Kung saan naging controversial siya. Hindi niya sinasabing hindi kailangan ng dugo ni Kristo, pero ang pinapoint out niya, hindi kailangan ng Diyos yung likido. Nakuha niyo? Ang nagbayad ng ating kasalanan ay hindi yung tumulong at yung kaisipan ng iba na itong dugo na ito ay sinahod at nila dinala sa langit at ito yung likido na tila baga pinapatak sa bawat paano pag naubos. So again, ito lang yung kino-combat ni John MacArthur, pero again ito'y tinwist ng mga kritiko niya para palabasing hindi siya naniniwala. And by the way, ito ay under record, pwede nyo i-search sa YouTube, yung mismong naglathala ng artikulo tungkol kay John MacArthur na hindi siya naniniwala sa dugo ni Kristo ay humingi mismo ng tawad sa kanya. Dahil it is a misrepresentation and a twisting ng paniniwala ni John MacArthur. Again, just a segue, baka sakali lang na mabiktima kayo, kagaya ko noon. So let us be careful. So narito, ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 18, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition of your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. So again, with the at marahas na kamatayan, at ito ay nagpipinta ng galit ng Panginoon. So hindi ito mismo yung likido. Kung kailangan lang yung likido, sana pumunta na lang sa Red Cross. At kung ilang litro man ang kailangan, every week na lang. Tama? No, ang punto hindi lang basta yung likido, ito yung sumisimbolo. Pag sinabi sa Biblia yung dugo ni Kristo, hindi mo ito pwedeng ihiwalay sa kamatayan niya sa krus. So hindi yung likido ang binibigyan ng pansin dito. Ito ay tumuturo at nagre-representa sa buhay ni Jesus na kanyang ibinigay sa pagdurusa ni Jesus. Siya'y nabugbog para sa ating kasalanan, siya'y nasugatan para sa ating pagsalangsang. Ito ay sumisimbolo sa pagdanas niya ng puot ng Diyos, ng Ama, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ephesians chapter 1 verse 7 says almost the same thing, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ito'y lagi kong pinupunto mula sa talatang ito. Forgiveness is only through His blood.
Hindi pwede. Paano yung isang tao, maaaring bigat na bigat yung kanyang konsensya, meron siyang ginawang mali, at lalapit siya ngayon at luluhod sa harapan ng Diyos, "Oh, Panginoon, patawarin mo ako!" Maraming gumagawa noon. Pero meron silang problema. Hindi sapat na basta humingi ka lang ng tawad. Ang kailangan ay dumaan ka sa dugo ni Kristo. Yun lamang ang kapatawaran ng kahit tululuha pa, tuluuhog pa, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ang Diyos ay matuwid na hukom. Kailangan ng kabayaran ng kasalanan. Hindi ka makakaasa ng kapatawaran kung hindi ka dadaan kay Kristo. And through Him, we have redemption. Through His blood, the forgiveness of sins. So the cross and the gospel message is appreciated in connection with the sinner's condemned status and the costliness of the sacrifice that Christ made. Mas ma-appreciate natin itong krus. Mas ma-appreciate natin yung mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan o ng ebanghelyo ni Kristo kapag ito ay nakonekta at naging malinaw sa atin kung gaano katindi ang ating kalagayan bilang makasalanan sa harapan ng Panginoon at gaano naman din katindi ang ginawang pagbabayad ni Jesus. So, hindi tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng isang miraculous power. Again, hindi kinumpromiso ng Diyos ang kanyang standard. He paid the ransom. Ano ibig sabihin, Brother Paul, ng miraculous power? Dati ho kasi, nasabi ko na ito noon, sasabihin ko na ulit ngayon, at baka marinig niyo mula sa ibang mga ngaral. Dati sinasabi ko, pwede naman na ang Diyos ay pumitik lang o magpumalakpak lang. Save na tayo. At yun ay nag-a-appeal sa with God, nothing is impossible. God is all-powerful at kaya niya tayong iligtas. Nakuha niyo ho yun? Pwede naman tayong parang abracadabra, kaching, ligtas na. Dati nasasabi ko yun. Again, appealing to the omnipotence of God. Yun nga lang, that is in the sacrifice of the holiness and justice of God. Nakuha niyo ho? Hindi uubra. So, hindi lang basta miraculous. Ano yung miraculous? Miracle is a suspension of natural law. Yung sinasabi ko noon is the suspension of God's justice. No, God did not suspend His justice when He saved us. He did not compromise. He satisfied. Binigyang satisfaction, nakalimutan ko Tagalog. Yung hinihingi, yung dinidemand ng batas, ay hiningi niya. That is yung kaparusahan ng kasalanan. Therefore, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Sana mas magbigay ito ng mas matingkad na larawan, mas ma-appreciate natin yung picture. Kanina ho, actually itong cellphone na itong gamit natin sa live stream ngayon ay cellphone ng church. Hindi yan kay Brother Paul, sa church yan. Kaya yan yung binili natin dahil pumalyaman ng computer, pwede mag-live stream ng mag-isa ang cellphone. Kanina sabi ko kay Brother Patrick, parang parang ang labo nung larawan dun sa ano, naalala ko, yun nga palang screen ng cellphone ko, which is nasa gawaan, ay OLED. AMOLED, yun ang tama. Which is mas matingkad. At ang punto kaya ko sinabi yun, mas na-appreciate mo ngayon yung picture. At sana sa ating pag-aaral, yung ginawa ni Jesus ay hindi lamang isa sa mga options. At isang araw nagising lang ang ama, ito na lang ang gagawin ko. No. It is the only way. Nawa ito'y magtulak sa atin sa mas greater appreciation ng gospel. Greater proclamation of the gospel. And then also greater worship and greater love. Sabi ni Jesus, nung siya'y kumain sa tahanan ng isang Pariseo at may babaeng lumapit sa kanya at binasa ng kanyang luha ang kanyang paa at pinunasan ng kanyang buhok ang paa ni Jesus.
Tanong niya yung Pariseo, Simon yata ang pangalan noon. Sabi niya, Simon, halimbawa, merong dalawang tao, yung isa may utang 10 pesos, yung isa may utang 10 million, parehong pinatawad. Sino magmamahal ng mas matindi? Sino? Yung may 10 million, sabi ng Panginoon, tama ka. Yung mas malaki pinatawad, mas pagmamahal. O mga kapatid, wala sa ating maliit ang pinatawad. Wala sa atin ang bahagya lamang ang pagliligtas. Lahat tayo ay patungo sa walang hanggang impyerno. At iligtas tayo ng dugo ni Kristo. Let us go on. Let me just read a quotation by B.B. Warfield. Ang sabi ni B.B. Warfield, gusto ko itong pangalan ni B.B. Warfield, Benjamin Warfield. Parang ang tapang na theologian, and he was. There is no one of the titles of Christ which is more precious to Christian hearts than Redeemer. It gives expression not merely to our sense that we have received salvation from Him, but also to our appreciation of what it cost Him to procure the salvation for us. Yung salitang yung ating manunubos. Hindi lang ito pinipinta yung kaligtasan na kung saan ibinigay sa atin, kung hindi binibigyan pansin dito yung pagbabayad na ginawa ni Jesus para sa atin. Well, simulan ho natin ngayon yung pagtingin naman. So these are the primary concepts about Christ's sacrifice, yung pag-offer ni Jesus ng kanyang sarili. The concept of, again, satisfaction, substitution, imputation, propitiation, and pinag-aralan natin ngayon is redemption. Ngayon, simulan naman natin yung secondary significance. Bakit secondary? Well, ito ay secondary sapagkat hindi ito yung primary meaning ng krus ni Kristo. Hindi ito yung central emphasis ng pagliligtas ni Jesus. Nevertheless, ito ay mga makabuluhan at magagandang bagay na ating makikita tungkol sa o matututunan tungkol sa ginawa ni Jesus na pagliligtas para sa atin. This will only be meaningful or applicable sa mga totoong sumampalataya sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Now, gusto ko lang magbigay ng paalala, may mga Christian churches sa panahon natin ngayon na still nagme-mention ng krus ni Kristo, still nagme-mention na si Jesus ang tagapagligtas, pero wala na yung primary significance. Ito yung delikado. Ang binibigyan na lang ng nilang diin ay yung secondary significance at hindi na binibigyang pansin yung primary significance. Ano yung primary significance? Yung pinag-aralan natin, substitution, propitiation, redemption, or ransom. Those are the primary significance. Kaya meron tayong kaligtasan. Maraming mga churches ngayon, ang binibigyan na lang ng pansin ay ang mga secondary significance. Particularly, mga felt needs. Halimbawa, yung Christ sacrificed by the Father because of the worth of the value of man. Yung ano bang sasabihin ko? Hindi kaya ng Diyos na mabuhay na wala ka. Narinig niyo na yun? Hindi kaya ng Diyos na mabuhay nang wala ka, kaya sinugo niya ang anak para sa atin. Now, hindi ko sinasabing walang halaga ang tao. May halaga ang tao. We are made in the likeness of God. Pero, hindi ibig sabihin na hindi kaya ng Diyos na mabuhay na wala tayo. Yun naman ay masyadong hina-heighten yung value ng tao at ginagawa na para bang ang Diyos ay kulang kung wala tayo. Yung sa ibang mga churches, si Kristo ay merely an example. Si Kristo ay, yung kamatayan ni Jesus, ang binibigyan ng highlight ay, marami ito. Yung kamatayan ni Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, by His wounds we are healed.
Baliwala sa kanila yung siya'y nasugatan para sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Hindi sila interesado sa kasalanan. Ang gusto lang nila ay kagalingan ng pisikal na katawan. Madalas ito sa mga charismatic. Kagalingan ng pisikal na buhay. Kagalingan ng mga problema sa buhay. Ano ba ito? Karamdaman. Kahirapan. Kawalan ng kasiyahan, kawalan ng kapayapaan. Namatay si Jesus para alisin ang iyong problema, para pagalingin ang iyong karamdaman, para bigyan ka ng kapayapaan at maging masaya sa buhay mo ngayon. At maraming mga so-called Christian churches, yun lang ang binibigyang diin. And sad to say, maraming mga tao ang nakikinig sa kanila. Bakit? Dahil ang tao ayaw pag-usapan ng kasalanan. Pero kung ako'y yayaman, kung ako'y gagaling at mawawala ang lahat ng aking problema, at meron pang appearance of godliness, gusto ko yan. So nakita nyo sana yung danger. Yes, merong secondary significance, pero ang isang church na binibigyan lang at nakatungtong lang sa secondary significance at hindi binibigyan pansin yung primary, which is yung ating pinag-aralan, ay isang church na napakadelikado ng kalagayan. At kung baka sakali, at higit sa lamang, ito ay maaaring hindi na isang tunay na iglesyang Kristiyano. So what are the secondary significance? Bigyan lang ho natin yung isa at tutuloy ho natin, Lord willing, sa susunod na pag-aaral. Number 1, or letter A, his exemplary model bilang halimbawa para sa atin. Now, anong klaseng halimbawa? Gusto ko lang magbigay babala. Hindi halimbawa ang ginawa ni Jesus sa krus. Listen po. Hindi halimbawa ang ginawa ni Jesus sa krus na pagbabayad ng ating kasalanan para sundan natin na pahirapan ang ating sarili para pagbabayad ng ating kasalanan. Ano ito? Yung ginagawa madalas ng ilang mga Pilipino tuwing mahal na araw. Pintensya. At kaninong halimbawa ang sinusundan nila? Kay Kristo daw. At nung ako ay nasa Pampanga noon, sakto, merong parada na nagpipinitensya. Nakita ko, doon ko nakita, may blade pala muna yun. Bine-blade muna. Bago palu-paluin yung likod para mas mabilis dumugo. Merong pasang-pasang krus gawa sa puno ng saging. At hindi ko makalimutan yung isang pagkakataon. Totoo ko nakita ito. Bago siya bladean, iipit yung blade dito tsaka tatagpikin na gano'n. Bago siya blade, teka muna. Kinuha muna yung beer. Ano kaya yun? Magbabawas din naman siya ng kasalanan, dagdagan niya muna. Sige. At habang sila'y pumaparada, tinanong ko yung isang nagpapasa ng krus, kaya ba't yung ginagawa yan? Sabi sa akin, para mabawasan ang kasalanan. It just shows na wala silang tiwala kay Jesus. Ang gusto nila, sila ang gagawa. Hindi sila naniniwala sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Dahil gusto nila, sila ang gagawa. Now, ang punto, kaya natin sinabihan, yung ginawa ni Jesus na kaligtasan, yung ginawa ni Jesus na pagbabayad, paghihirap para sa ating kasalanan, ay hindi isang halimbawa na ating gayahin, na pahirapan din natin yung ating sarili, na tila baga ang Diyos ay isang dakilang, ano tawag dito? Yung nalulugod siya pag nasasaktan ng tao. Ano tawag doon? Sadista. Na he finds pleasure sa pain ng tao. At kapag ang tao ay nasasaktan, sige, dahil sige, bawasan na nga natin. No! At hindi yun yung halimbawang sinasabi natin. Halimbawa ni Kristo na kailangang sundan, na kailangan mo magpasan ng iyong krus at sugatan ng iyong sarili para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Not that example. The point is this, the cross is presented as an example model that the believer should imitate in its spirit and attitude. So more on spirit and attitude, yung ugali, yung makikita natin kay Kristo. So number 1, tignan natin, the spirit of
discipleship. The spirit of discipleship. Sisimulan lang natin ngayon. Basahin natin sa Luke chapter 9. Luke chapter 9. Ang sabi ho ng ating Panginoong Hesus, simulan sa verse number 21. Luke chapter 9, verse 21. Ang sabi, "And he straightly charged them and commanded them to tell no man that thing." What is that thing? Yung sinabi ni Pedro, that he is the Christ, the Son of the living God. It is the same parallel passage doon sa Matthew 16. So sabi ni Pedro, "Thou art the Christ of God," or "Thou the Christ, the Son of the living God." Ang sabi ni Jesus sa verse 21, "And straightly he charged them and commanded them to tell no man that thing." Verse 22, saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders of the chief priests and scribes and be slain and be raised the third day." Alam ni Jesus yung parating na kanyang pagdurusa. Alam niya na siya ay mamamatay sa krus. Verse 23, and he said to them all, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it." So dito sinaysay ni Jesus, alam niya yung mangyayari sa kanya, alam niya na siya ay mamamatay, at alam niya ang kanyang kamatayan ay sa pamamagitan ng krus, at doon pa lang binigay niya na yung larawan patungkol sa tunay na pagsunod sa kanya. At ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi isang buhay na walang daladala, kung hindi isang paraan ng pamumuhay na buhat-buhat ang krus. Now, ano tong krus na ito? Ang krus na ito ay hindi yung totoo yung sinabi ng isang pastor, ang krus na ito hindi yung asawa mo o hindi yung biyenan mo. Hindi yun. Ay nako, ang krus na to, ito yung utang ko na hindi ko mabayaran. Hindi yun. Ang krus na ito, una, ito yung pumapatungkol sa pagkakaila ng iyong sarili, self-denial. Ang sabi ni Jesus sa verse number 23, "And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself." Pagkakaila ng sarili, hindi na ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Hindi na ikaw ang master ng iyong buhay. Hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Pagkakaila ng iyong sarili. "And take up his cross daily and follow me." It is following the example of Christ. As Christ bore his cross, ang pag-alimbawa ni Kristo ng pagsunod sa kalooban ng Ama. At oo, siya'y sumunod at nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. So ito'y halimbawa para sa Kristiyano. Isang buhay na nakapasan sa krus, isang buhay na nakapako sa krus, kagaya ni Kristo, that is, nagpapahiwatig na, ipinta ko lang ho. Pag nakakita ka ng isang taong nakaupo sa, noong 1990s, pag nakakita ka ng isang taong nakaupo sa silya elektrika, nakaupo na. Ano iniisip mo? Bukas ay ano? Buhay pa siya, patay na. Bukas ay patay na. Pag nakakita ka ng isang taong nakahiga sa lethal injection bed, anong inaasahan mo? Pagkatapos sa ilang sandali, buhay pa siya, patay na. Patay na, tama? Pag nakakita ka ng isang taong may pasang-pasang krus, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, pag nakakita ka ng isang taong pumaparada, may pasang-pasang krus, anong inaasahan mo? Bukas buhay pa siya o patay na? Patay na. Almost literally, walking dead. At doon tayo tinatawag ni Jesus, take up thy cross and follow Him. At again, nilalarawan nito na ikaw ay patay na sa iyong sarili at mabubuhay para sa Kanya. Ang larawan
ng pagpasan ng krus, ay larawan ng pag-aalay ng sarili ni Kristo para sundin ang kalooban ng Ama. At ito'y halimbawa para sa ating bilang mga Kristiyano na sumunod sa kanyang mga hakbang, na pasanin din ang ating krus at mabuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na namatay para tayo magkaroon ng buhay. Ito ay halimbawa para sa atin. So yes, Jesus is an example. At maraming mga tao hina-highlight, He is an example, He is a very good example. Pero narito ang isang halimbawa na kung saan kailangan nating tularan si Kristo kung tayo ay tunay niyang mga disipulo. I-deny natin ang ating sarili, pasanin natin ang ating krus, at sumunod tayo sa Kanya. Ito ay halimbawa na makikita natin sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Well, sa natitira ko nating 4 minutes, baka meron hong may tanong sa ating mga napag-aralan, baka meron hong malabo, meron ho ba? May question? Wala? I hope yan hong kawalan ng question ay dala ng dahil malinaw yung ating naging pag-aaral. At hindi dahil wala ho kayong naintindihan. Meron po? O baka merong may gustong idagdag ng kaunti, mas makatulong sa ating mas malalim na pagkaunawa, mas malawak na appreciation sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Wala rin po. Or kung merong may question, nahihiya lang kayong sabihin niyo, pwede niyo kung lapitan maya-maya. At Lord willing, susubukan natin i-deal po yan. Kung wala po, tayo dadako sa ating break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, napakadakila mo, napakabuti mo, namamangha kami sa ginawa mo. Lord, help us to have a clearer vision, mas maliwanag na pagkatanaw sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Deeper appreciation. Magdulot ito ng mas malalim na pagsamba, mas matinding pagmamahal, mas banal na pamumuhay. Maalala namin na kami ay tinubos. Therefore, hindi kami ang nagmamay-ari sa aming sarili, kundi siya na tumubos sa amin. O Panginoon, salamat po sa dakilang kaligtasan. At Lord, gamitin mo kami bilang tagapaghayag nito sa pamagitan ng aming mga bibig at mga buhay. Ano mang pinagkaloob mo sa amin, gamitin mo kami at tulungan mo kami na maging mabuting katiwala at ito'y magamit para sa patuloy na ikauusad ng kaharian ng aming Panginoong Hesus. O ingatan mo kami sa aming mga gagawin, maging sa panahon na maulan, ingatan mo po ang aming kalusugan at yun din sa aming pong patuloy na pagsamba, ikaw po ang gumabay at patuloy na malawalhati. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay dadako sa ating break time again. Panatilihin ho natin ang ating physical distancing. Panatilihin natin yung ating face mask hanggat maaari. Meron tayong ilang refreshments po dyan sa labas. At ingat po tayong patuloy. Yung pong mga hindi pa ho nakatala sa atin hong logbook, please tala ho natin. Yan ho ay required ng gobyerno. At kung maaari talagang ilagay niyo ho yung inyong address at phone number. God bless po. Break time po tayo.